Hi! Today we're making goto. So, isa na namang paboritong merienda ng mga Pilipino. Mga ingredients natin para sa ating goto ay, this is 3/4 of a kilo ng ox tripe or yung tinatawag natin na tuwalya ng baka. So, ito bale, napakuluan ko na at malambot na siya. And then I cut it into strips. Ngayon, if you want to cut it bigger, po pwede. Ang gagawin ninyo dun sa tuwalya ng baka pag nabili ninyo sa palengke, you have to clean it first under running water. And then, pagka nalinis nyo na siya, isalang nyo siya sa apoy with cold water at pakuluin ninyo. Ngayon, kasi may mga tuwalya ng baka na medyo maanggo yung amoy or mabaho yung amoy. So, kailangan, pag kumulo siya, itapon nyo muna yung unang kulo ng tubig and then palitan ninyo. So, kapag sobra yung amoy ng tuwalya ng baka ninyo, you have to change the water, say 2 or 3 times. Ngayon, kung hindi naman na siya masyadong maamoy, pwede nyo na siyang pakuluin hanggang lumambot. So, yung liquid na matitira sa pagpapakulo ng ating tuwalya ng baka, itatabi natin kasi gagamitin din natin dito. This is 2 tablespoons ng finely minced garlic. This is 1 big onion, chopped. This is 1 thumb size ng luya or ginger, cut into strips. We also need 2 Knorr chicken cubes. This is 1 cup ng rice. What I'm using is jasmine rice. This is 1 cup ng malagkit or sweet sticky rice. Ang gamit ko dito is yung bilog. Salt and pepper to taste. This is saffron or kasubha. So, ito yung nagbibigay ng yellowish color sa goto. We also need a little bit of cooking oil or canola oil for sauteing. Yan ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating goto. So, what I have here is a pot at dito natin lulutuin yung ating goto. So, lalagyan natin ng kaunting oil. And then, ilalagay natin yung ating ginger or luya. So, igigisa natin yung luya hanggang medyo mag-brown siya ng konti. Medyo brown na yung ating luya, i-add natin yung garlic. At isusutay naman natin hanggang maging fragrant or medyo brown yung ating garlic. So, pag medyo brown na yung garlic, add naman natin yung ating onion. At igigisa naman natin to hanggang mag-wilt yung onions natin. So, wilted na yung onions natin, pwede na natin isama yung ating ox tripe o yung ating tuwalya ng baka. So, medyo igigisa lang natin to ng konti. So, kapag nagisa na natin yung ating goto, pwede na natin ilagay yung ating saffron. So, dito sa Amerika, as I've said before, mahal ang saffron. But since sa Pilipinas, mura lang siya, pwedeng marami ang ilagay natin. So, I'm putting a couple of pinches. So, kung gusto nyo dagdagan pa siya, po pwede. Ang next na i-add natin is our malagkit. So, yung malagkit, nahugasan na natin siya. Pati na rin yung ating bigas. So, hinugasan na rin natin yung bigas. Yan. So, medyo igigisa lang din natin ito at hahayaan natin na ma-absorb ng bigas at saka ng malagkit yung liquid. Yan. So, nagisa na yung rice natin at na-absorb na niya yung liquid. So, ngayon pwede na nating sabawan ito. Saan na tayo ngayon ng sabaw. So, yung pinagpakuluan natin ng tuwalya, isasama natin and then dadagdagan pa natin ng water. Kung makikita ninyo, medyo yellow na yung kulay niya, di ba? Because of the saffron. And then, dagdagan pa natin ng water kasi siguradong kukulangin to. So, now I'm gonna add 2 Knorr chicken cubes. If you want to use beef, pwede rin. With a little bit of salt. And a little bit of pepper. So, pakukuluin natin to at hahayaan natin na maluto yung bigas at saka yung malagkit natin. Pero, from time to time, hahalu-haluin ninyo para hindi naninikit sa ilalim. So, babalikan natin to. Yung ating goto, luto na siya actually kasi luto na yung ating bigas at saka yung malagkit. So, kapag masyado siyang lumapot, dagdagan nyo lang siya ng water and then adjust nyo yung lasa niya by adding a bit of salt or patis at saka yung pepper. So, ito pwede na nating patayin yung apoy. We're serving our goto. So, nilagay natin siya sa bowl and then tinap natin with fried garlic sa ibabaw at saka chopped spring onions.
So, pwede rin to i-serve together with calamansi and patis. So, sana i-try nyo naman tong ating recipe at sana yung nagustuhan nyo to. So, hanggang sa susunod ulit. Maraming salamat sa panonood.